Good morning and good day sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon, mga kapatid sa pananampalataya. Lunes na naman po ng umaga dito po sa Hong Kong at dito po ginagawa ang aking daily devotional broadcast. Salamat po sa walang sawang pagtangkilik at pagsubaybay sa ating pong devotion from Monday to Saturday. At ngayon po ang unang araw uli ng ating devotion dahil kahapon ay linggo at alam ko po na nag-enjoy din tayo sa presence ni Lord, sa inyong mga gawain, sa inyong mga simbahan, at kung hindi pa kayo nakabalik sa simbahan, alam ko naman na in-enjoy nyo din ang ating mga online Sunday service. Maraming salamat po. At umaasa ako na itong panibagong 6 na araw na sunod-sunod na ang inyong lingkod ay magdadala uli ng dakilang mensahe ng Panginoon ay magsisilbing pagpapala uli ito sa bawat isa sa atin. Maraming salamat po, at kung ito po ay nagsisilbing pagpapala sa inyo, huwag kalilimutan, lagi po nating sinasabi yan, halos araw-araw, na kayo ay pwedeng maging daan ng pagpapala din sa mga ibang tao. Kung paano po kayo pinagpapala ng Diyos, pwede din mapagpala ang inyong mga kakilala, mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, kaopisina, kung pipindutin nyo lamang po yung share button sa inyong pong Facebook. Habang kayo nanonood, isang pindot lang po yan. At maranasan din nila ang nararanasan nating pagpapala ng salita ng Diyos. Purihin ang kanyang pangalan. Ngayon po, bago ko po i-present ang dakilang salita ng Diyos ngayong araw ng Lunes, ngayon po ay 23rd of November 2020 and it's Monday. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na samahan ako sa panalangin. O aming Diyos, maraming salamat uli dahil Lunes na naman po at magsisimula na naman kaming tatanggap ng biyaya ng iyong salita tuwing umaga at araw-araw na mga inihahanda mong biyayang espiritual sa amin. Maraming salamat po. At narito kami, bukas uli ang aming mga puso at tatanggapin namin uli ang mga biyaya, mga espiritual na biyaya na magpapalakas sa amin, magpapagaling sa amin, magpapatnubay sa amin, at maging daan upang i-provide ang aming mga pangangailangan. Maasa kami ng kalangitan ay bukas sa amin sa umagang ito. Ang pagbuhos ng masaganang biyaya sa bawat isa sa amin. Maranasan namin sa araw na ito, sa oras na ito. Banal na Espiritu, kayo po ang aming maging teacher at ipapahayag mo muli ang puso ng Diyos sa aming mga pag-uusapan. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan mo Jesus. Amen and Amen. Purihin ang buhay na Diyos. Alam niyo ho, kahapon ay nag-preach po ako sa ating church sa Shatin, dito po sa Hong Kong. Tapos sa Wanchai naman ako sa hapon. At napakasaya sapagkat napakaraming mga kapatid ang patuloy na inilalapit ang kanilang sarili sa Diyos. At napakagandang tignan na hindi tayo nagsasawang purihin siya sa kanyang kabutihan. Amen? So ngayon tatanggap ulit tayo ng salita at ang title po ng aking topic ay Working Together for Good. Working Together for Good. Yan po ang title ng aking topic. At nais ko pong basahin mula sa 1 Corinthians chapter 10 verses 11 to 13 in the New International Version, ang ating pong key passage po sa ating pag-aaral na ito. So 1 Corinthians chapter 10 verse 11,
Ang sabi po, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So if you think you are standing firm, be careful that you don't fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. End of reading. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon na napakagandang sulat ni Pablo. Sulat ng pagpapaalala sa ating mga kapatid sa Korinto sa kanyang panahon. Ito ay sulat na nagbibigay ng warning, nagbibigay ng counsel, nagbibigay ng advice at ng encouragement. Alam niyo, napaka-ikli po nung binasa natin, verses 11, 12, and 13 ng 1 Corinthians chapter 10, pero punong-puno po siya ng encouragement. Ang ating pong pinag-uusapan ngayon, mga kaibigan, ay ang topic na dinidiscuss ko ay working together for good. Ang sabi po niya, these things happened to them as examples and were written down as warnings for us. So lahat ng mga naisulat ay mga halimbawang isinulat upang maging paalala, maging babala sa atin, para magbigay ng warning, on whom the culmination of the ages has come. Tapos ito po ang kanyang isa pang paalala. So if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. Kung sa tingin mo, sabi niya, ay nakatayo kang matibay at matatag, mag-ingat ka, baka bigla ka na lang mahulog. Ibig sabihin, hindi talaga po pwedeng maging proud tayo at sabihin, matagal na tayo sa Panginoon, matatag na tayo, marami na tayong nalalaman, marami na tayong tinanggap ng mga pangangaral, pero sabi niya, mag-iingat ka kung sa tingin mo ay matibay na ang iyong pagkakatayo dahil baka hindi mo namamalayan, babagsak ka. Tapos sa verse 13, sabi niya, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. So lahat po may pinagdadaanan na temptation, may mga pinagdadaanan ng mga pagsubok sa buhay. At sabi niya, ay ito ay mga common to mankind. Mga natural at normal na dumarating sa buhay ng bawat tao. Pero ang magandang pangako, and God is faithful. Ang Diyos ay tapat. He will not let you be tempted beyond what you can bear. Tapat ang Diyos na hindi niya hahayaan na ikaw ay subukin higit sa kakayanan mong dalhin na pagsubok. At ang sabi niya, when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Nais kong basahin ang the same reading, 1 Corinthians 10:13, but this time, nais kong basahin ito sa New American Standard Bible. At ito po ang sinasabi ng the same book, the same chapter, the same verse. No temptation or trial has overtaken you, but such as is common to man. And God is faithful, who will not allow you to be tempted or tried beyond what you are able.
But with temptation, with trial, will provide the way of escape also, that you may be able to endure it. So ano pong naisipahayag ng ating mga binabasa? Ano ba ang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto? There may be times in your life when your circumstances come crashing down upon you and you don't feel you are going to be able to stand. Opo, dumarating po ang mga panahon sa buhay natin. Dumarating ang mga sirkumstansya sa buhay natin na sa tingin natin halos dadagan sa atin at ikababagsak natin. At may mga pagkakataon na ang feeling natin ay parang hindi na natin kaya. Hindi na natin kayang tiisin, hindi na natin kayang dalhin ang dumarating na mga sirkumstansya sa buhay natin. And during those times, you must remember that God knows exactly how much you can bear. Pag dumating po ang mga panahon na mga sirkumstansyang dumarating ay feeling natin mas malaki na sa atin at sa sobrang bigat ay hindi na natin kayang tumayo para pasanin ito. Sa mga panahong yon, dapat nating alalahanin lagi na ang Diyos alam niya kung ano ang eksaktong bigat na kaya mong dalhin. Hindi siya magbibigay ng pagsubok na higit sa kakayanan mong dalhin. Amen? Alam niya po ang kapasidad natin. Alam niya ang kung hanggang saan lang ang kaya natin. He has confidence in you and has provided a way for you to be victorious. Meron siyang tiwala sa atin. Meron siyang inaasahan sa atin. At sa panahon na tayo nabibigatan at tila wala na tayong kakayanang pagtagumpayan ang ating sitwasyon, sa lahat ng binasa natin ngayon, God will provide a way for you, for me, to be victorious. Lagi pong sa dulo ng mga pagsubok natin ay nandyan ang Diyos para mag-provide ng daan upang tayo ay maging matagumpay, upang tayo ay magtagumpay sa lahat ng pagsubok ng buhay natin. With every circumstance Satan brings into our life comes God's provision for total victory. Amen? Sa lahat ng sirkumstansyang dinadala ng kaaway sa buhay natin, ay dumarating din ang provisyon ng Diyos para sa isang kumpletong pagtatagumpay. Hindi tayo pababayaan ng Diyos na pag alam niya na pag dumating ang iba't ibang mga sitwasyon sa buhay natin na parang mas malaki na sa atin, bibigyan niya tayo ng daan na magtagumpay. Kung anumang sirkumstansyang dumarating na dinadala ng kaaway sa atin, bibigyan niya tayo ng provision for a complete, total victory. Hallelujah. Because God is a God of purpose. Siya ay Diyos na punong-puno ng layunin. Hindi basta nagbibigay yan ng anumang pagsubok sa buhay natin na walang dahilan, walang layunin. O hindi niya inaalaw ang anumang dinadala ng kaaway sa atin na wala siyang layunin. God is a God of purpose. God is a God of plan. God is a God of design. And God is a God of objectivity. Kumpleto po ang Diyos. Hindi siya nagkamali, hindi siya naisahan lang, hindi nagkataon lang ang mga dumadating sa atin. He has a purpose for removing His
heads of protection from around us at times, and allowing Satan to attack us in our circumstances. May mga layunin na alisin ang bakod ng proteksyon sa ating palibot. May mga pagkakataong ganon na inaalaw niya si Satan to attack us sa mga iba't ibang mga sirkumstansya ng buhay natin. He has a purpose for allowing Satan to attack Job sa mga pinag-usapan natin noong nakaraang isang linggo na nakatuon tayo sa kwento ni Job. So, God has a purpose for allowing Satan, naalala niyo po yun, to attack Job. And God has a purpose for allowing Satan to attack us. Pero lahat ng mga purpose na yon ay nagkakaroon naman tayo ng tinatawag na provision for a total victory. Amen. So, to the natural mind, it is hard to look at Job. Di po ba? Yung kwento na napag-usapan natin. Kung gagamitin natin ang ating natural mind, para bang napakahirap unawain yung istorya ni Job, na kung saan who lost all his earthly possessions, who lost his 10 children, who was afflicted, who was tormented day and night with an incurable disease, and see why God would allow Satan to afflict him. Di po ba? So, inalaw niya lahat yan, na kumbaga, kung gagamitin natin ang ating natural na unawa at pag-iisip, di natin maunawaan yan. Pero inalaw ng Diyos yan sapagkat meron siyang purpose na gusto niyo ma-accomplish sa buhay ni Job. What purpose could possibly accomplished through his suffering? Ano nga ba ang pwedeng mga layunin na pwedeng ma-accomplish ng Diyos sa buhay ni Job? All of the circumstances God allows Satan to bring into our lives are working together for our good. Amen? Ang lahat ng sirkumstansya po na inaalaw ng Diyos, kahit na po sa papel po ni Satan ang ating kaaway, na siya na mismo ang magdala sa atin, ay meron tayong consolation po na it is always something na working together for our own good. Amen? For our own good. Kung titignan po natin ang nakasulat sa Romans 8:28. Ito po ang nakasulat. Romans 8:28. We are assured and know that God, being a partner in their labor, all things are called according His design and purpose. Yan po ang nakasulat naman sa The Amplified Version. Romans 8:28. Yan po ang consolation po natin. Yan po ay pangako ng Diyos. Nakakasiguro tayo at alam natin na ang Diyos bilang partner natin sa ating paglilingkod, ang lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa kanyang design, ayon sa kanyang purpose, sa kanyang layunin. So, ibig sabihin, tayo na nagmamahal sa Diyos, tayo na kasama ng Diyos sa paglilingkod. Lahat po ng nangyayari sa atin ay nangyayari dahil meron pong dahilan ang Diyos. Meron po siyang layunin at meron siyang gustong ma-accomplish sa mga buhay natin. Yun po ang panghawakan natin. Hindi po nagkakamali ang Diyos. Kung siya man ay inaalaw niya ang kaaway natin para dalhin ang laban sa ating teritoryo, tandaan natin
ang Diyos din mismo na nag-allow kay Satan ay Diyos na gagawa ng daan upang magtagumpay po tayo. Para patunayan lang sa kaaway na day and night nag-a-accuse na tayo ay kaya lamang sumasamba, kaya lamang naglilingkod sa Kanya dahil meron tayong gustong makuha sa Diyos. Pero hindi po totoo yun. Kaya natin ginagawa mga ginagawa natin, hindi dahil sa blessing, hindi dahil sa biyaya na gusto natin makamtan. Secondary na lang po yun, kundi dahil mahal natin ang Diyos, dahil una niya tayong minahal, dahil minahal niya tayo nung tayo mga makasalanan pa. At malaya na tayo sapagkat ang pinalaya ng anak ay ganap ng malaya, ay ginagamit natin ang kalayaan natin sa paglilingkod, bilang pasasalamat sa ginawa niya sa atin, sa mga pagpapalang tinatamasa natin mula sa Kanya. Kaya huwag natin kalilimutan ang assurance po ng 1 Corinthians 10:11-13. Amen? These things happened to them as examples and were written down as warnings for us, on whom the culmination of the ages has come. So, if you think you are standing firm, be careful that you do not fall. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Yan po ang linalaman ng binasa nating mga talata kanina. So, sa ating pagtatapos, nais nating gawin ang declaration na ito. Sabihin natin, God is working all things together for my good because I am called according to His purpose. One more time. God is working all things together for my good because I am called according to His purpose. Amen and amen. Yan po ang declaration natin ngayon. Yan ang ating pinaniniwalaan na lahat ng nangyayari sa atin ay meron pong magandang layunin para sa lahat ng una, nagmamahal sa Diyos at lahat ng tinawag ayon sa Kanyang banal na layunin. Purihin ang dakilang Diyos na pinaglilingkuran natin. Nais ko pong ipanalangin ang ating pagtatapos. O aming Diyos, naunawaan na namin ngayon na lahat ng nangyayari sa amin ay nangyayari dahil meron kang nais i-accomplish sa buhay namin. Meron pong layunin ang lahat. Kaya kami ay humahawak lamang sa iyo, titiwala lamang sa iyo, dahil ang lahat ng nangyayari sa amin ay hindi nagkataon lamang kaya nangyari. Ito ay mga bagay na ikaw mismo ang nag-design, nagplano, dahil may gusto kang ma-accomplish sa buhay namin. Lagi mong ipaalala sa amin na kung meron man kaming lakas para tumayo sa mga panahong malalakas kami, na hindi namin kami magtitiwala sa anumang lakas na meron kami, baka kami mahulog. Kundi patuloy pa rin magtitiwala sa iyo at sa iyo lamang. Maraming salamat sa aming inaral ngayon, sa mga tinanggap namin na pangako mo. Sa pangalan mo, Jesus, Amen and Amen. Purihin ang Diyos na buhay. Ang ating mga daily devotionals po ay masusundan din natin sa ating YouTube. Ang ating YouTube channel ay JLG Space TV. At kung kayo po ay pumunta sa
site na yan, JLG Space TV. Huwag kalilimutang mag-subscribe at pindutin na rin po yung notification bell upang tayong lahat o kayong lahat, kapag meron po tayong i-upload sa mga susunod na mga panahon, ino-notify po kayo. Maganda po yung nasusubaybayan po nating lahat. So, mamaya po, 1:00 ng hapon, babalik na uli ako at ang aking katandem, si Pastora Julie Alog para sa Hope Hour. At Lunes po ngayon, mamaya 7:00 naman ng gabi, ay babalik ang Hebrews Podcast sa kanilang program ng ating youth ministry, ang Zero Gravity. Kita-kita po tayo uli mamaya. Dito po si Pastor Rene Alog at nag-iiwan po ako ng kagalakan, pag-ibig at kapayapaan sa bawat isa. God bless us all and Shalom!